Magandang araw kaibigan, Sir Da nga pala yung lingkod at welcome to Sir Da TV. Ginawa ko nga pala ang video na to para masagot lahat ng katanungan nyo kasi marami-rami na rin nagtatanong sa akin kung paano ba ako nakapunta dito sa UK, especially dito sa London. Kasi i-discuss natin ngayon sa video na to kung saan ako nagsimula, paano ko nahanap ang company ko dito, and magkano nagastos ko para makapunta rito. So, kasi yun yung karamihang tanong sa akin para ma-educate na rin at sana mabigyan ng inspiration ang kapwa ko mga mekaniko, especially yung mga bagong graduates at aspirant mechanic natin dyan sa Pilipinas. So mga kaibigan, simulan na natin ang alamat. So mga kaibigan, paano nga ba ako nagsimula? Okay, my career started nung graduate ako sa Philippine State College of Aeronautics, Batch 2012, Villamor Campus. So, shout out sa mga Philscanian dyan. And, nagsimula naman ang aking karera, ang aking career of being an aircraft mechanic sa Aviation Partnership Philippines. A+ siya, the MRO who provides services to Cebu Pacific Air. So, doon, nag-start ako bilang cadet. So, I started the CAPE program o Cadetship Program for Excellence, Batch 5. So, ito yung MTP kung tawagin natin sa ibang company. So, I started there 2013. So, nagstay ako sa company for 8 years. 7 years plus, ganun, to 8 years. So, habang nandun ako sa company yun, I gained my certifications sa A320-321 CFM56, parte na rin sa bagong NEO, sa Pratt & Whitney 1100G, at sa A330 Trent 700. Habang doon din ako sa company, for 2 years, naging flight crew ako as a flight engineer. So, biyahe-biyahe pa Japan, pa Indonesia, basta sa lahat ng outstation bases ng Cebu Pacific na walang maintenance provider. So after pandemic, may bagong opportunity kumatok sa akin. So I grab it. So lumipat ako sa Philippine Airlines Express, being a certifying for roughly 1.5 years. So, sinicertify ko doon sa CFM56, 320 naman, 321, V2500. So, ganun din, same lang ang ginagawa. And, ayun nga, biglang kumatok na naman ang opportunity sa akin. Nung naalala ko, day off ko noon. Scroll lang sa LinkedIn. Scroll lang. Then suddenly may nakita ko roadshow, Manila Roadshow. Etong company na to ay bago sa pandinig ko, and especially UK. Bago ang UK sa akin kasi karaniwang pinupuntahan ng mga aircraft mechanic, UAE, Dubai, Qatar, Singapore, saan pa ba? Hong Kong, ganon. So, trinay ko. Kasi nagtanong-tanong rin ako, ano ba tong company na to? Okay ba to? Legit ba to? Kasi first time in the Philippines eh. Actually, first time lang din ng company pumunta sa Pilipinas para kumuha ng mga aircraft mechanic. Pasa lang, wala namang mawawala eh. So, isang araw, nakatanggap ako ng initial interview letter. Invitation siya na pumunta ako sa isang hotel sa tapat ng T3. Sinay ko. Then interview. And grabe. As in grabe, sa interview na yon, para lang ako nagkwento ng buong buhay ko. And hindi siya tulad ng mga Asian interviews ko sa iba't ibang company
na trinay ko kasi sa ibang companies, lalo na sa Asian, Chinese, sobrang technical nila. Kasi nakapag-try na rin ako sa Vietjet, sa Heiko. So, compare ko talaga, sobrang technical. Dito, nagkwento ka lang ng buhay mo, anong ginagawa mo, anong experiences mo. Then, I never thought I could pass. After a while, ang pag-aantay, may na-receive ako, final interview. So, okay. So, trinay ko. Nag-final interview ako via Zoom naman. So, ganun din lang ulit. Same. As in same. Kwento ng buhay. Ibenta mo lang sarili mo. Ika nga. After nun, ang tagal ng processing, ang tagal ng result. So, dahil sa tagal ng result, naghanap-hanap din ako ng ibang opportunity. May kumatok din naman. Nakapasa rin ako sa isang company sa Hong Kong. So, processing na ako lahat for visa. Lahat-lahat na. Ang kulang ko na lang ay medical. And yung para sa visa processing papers ko. Malupit talaga ang tadhana natin mga kaibigan. Nung ipapasa ko na ang soft copy ko ng scan copies for my visa application pa Hong Kong, may na-receive akong email. Congratulations, you are one of the chosen to be a part of our company dito sa Ryanair. So sabi ko, oh my God. So doon pa lang na na yung isip ko. Kasi syempre anong pipiliin ko? Times 2 ba nang in-offer sa akin sa Hong Kong? Times 2.5, mga ganun roughly. Na sobrang layo ko sa pamilya pero may chance akong maging citizen ng isang malagong bansa, makapangyarihan na bansa. And ayun, grinab ko. Bahala na. As in, bahala na talaga. Wala akong idea dito. So, I canceled my application sa Hong Kong. Then, yun nga mga kaibigan, sabi nga nila, mapagbiro ang tadhana. Kasi dati din, just to share lang, bagong pandemic, natanggap rin ako sa isang company sa Dubai. And guess what, mga kaibigan? Magre-resign na sana ako. Then suddenly, sabi ng HR, wag muna. Sabi ng HR ng bagong kumpanya na sana napupunta ko, wag muna. Kasi masyado pang mainit ang balita about pandemic. So okay, sige. And God's willing talaga to give you the best. May mga tropa kung nauna sa akin, napauwi din kasi nga pandemic eh. So, ayun nga mga kaibigan. After nun, wala. Sa Pilipinas lang talaga ako buong pandemic. And eto na nga, to cut the long story short, babalik tayo. So, nag-process na ako pa UK. Ang requirements papunta dito ay skilled worker visa, IHSV, IELTS, TB test, syempre ticket mo. So, ito na ang tanong ngayon mga kaibigan. Magkano lahat ang inilabas ko? Kung nakapagbenta ba ako ng kalupaan sa Pilipinas? Nakapagbenta ba kami ng kalabaw ng pamilya? Mga kaibigan, sinasabi ko sa inyo, pamasahe lang sa jeep ang nagastos ko dito. Ang skilled worker visa ay sagot ng company for 5 years. Mga kaibigan, 5 years na yon. Ang iisipin ko na lang ngayon ay ang pag-renew ko papuntang permanent residency o ILR. Then next is citizenship. So covered na yung 5 years na yon. 5 years IHSV. So IHSV, yun yung bayad natin dito sa healthcare. Kasi ang mga hospital dito walang mga cashier, mga kaibigan. Pasok ka lang, labas, kuha gamot, check up, kahit magpa-transplant ka pa ng kidney dyan, libre. And, ano pa ba? TB test, sagot din nila. Ito pang
TB test mga kaibigan is tuberculosis test, okay? Ito pa mga kaibigan, IELTS, which is worth 10 to 12,000 kung di ako nagkakamali that time na kumuha ko. Sagot nila. As in mga kaibigan, mag-exam ka lang at ipasa mo, sagot nila. So mga kaibigan, regarding sa IELTS nga pala, kung di ako nagkakamali, band 4 ang kailangan dito para sa aircraft mechanic, pero yung lingkod ay nakapag 6.5 naman, kaya okay lang. And kailangan mo palang kuhanin is UKVI rated IELTS. So, ayun, okay naman. Yung pagre-review naman mga kaibigan, di ako nagkuha ng review center. Di ako yung mamamahal na review center. Hindi. YouTube University lang ako mga kaibigan. Nood lang ng videos, mga turo-turo ng ano. And practice. And naging okay naman. Pagdating naman sa housing, dito, hindi nila sagot ang housing mo. Bayad mo yun. There are different kinds of way of living here. So, kung gusto mo mag-solo ka, or sharing, tulad ko, ako naka-solo ako sa flat ko ngayon, 1-bedroom unit with parking, and my communal garden. Yung ibang tropa naman, house sharing naman sila. Depende rin talaga kung paano mo gustong magtipid, paano mo gustong mabuhay dito. Nasa sayo yun. Then mga kaibigan, pagdating sa placement fee, walang placement fee mga kaibigan. Ang may hawak nga pala sa aming agency is IPAMS, kasi yun yung nakuha ng ating mahal na kumpanya dyan sa Pilipinas. So yun din nga pala mga kaibigan, kaya ang tagal naming na process gawa ng hindi pa nila alam yung legality sa Philippines. Na kailangan pala talaga ng isang company may hawak na agency para mag-process ng mga applicants nila. So doon din sila medyo natagalan kasi hindi nila alam first time. Pagdating naman sa basic salary mga kaibigan, nasusuportahan ko ang pamilya ko sa Pilipinas, nakapag-ipon din ako at komportable naman ang buhay ko dito. So pagdating doon, pag-uusapan naman natin yon sa susunod na video kasi medyo mahabang at magandang talakayan yon. Doon natin siya hihimayin kung magkano yung monthly bills ko, mapadala ko savings, and paano mabuhay dito. So yun mga kaibigan, yun yung summary ng kung paano ako nakapunta dito. Talagang it's all God's plan. So mga kaibigan, if you like what you have watched and kung nagustuhan nyo at magugustuhan nyo pang pakinggan ako sa mga susunod na topic ko, please don't forget to like, subscribe, and push the notification bell para maging updated kayo sa bago nating upload na videos. At marami pa tayong di-discuss. Yun nga, way of living dito, anong diskarte, paano makapunta dito, lalong-lalo na sa mga aspiring mechanic dyan na graduates, tutulungan ko kayo paano mag-start sa field na pinili nyo. Mga kaibigan, nga pala ulit ang iyong lingkod at iwanan ko kayo ng mga katagang be better, be bolder, be smarter, and age like wine.